Nako, eto na po ang ating pinakahihintay na suspension na ipinataw kay Alice Guo. Title po nito, no, Bamban Mayor Guo at dalawang iba pa. Isinailalim sa preventive suspension. Kampo niya handang pumalag. Mula po ito sa News 5 everywhere. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Sisimulan na po natin to. Let's do this. Nanindigan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na lalaban siya ngayong isinailalim siya sa preventive suspension dahil sa mga reklamong may kinalaman sa Pogo. Bukod kay Guo, dalawang opisyal pa ang damay sa suspensyon. Ayon naman kay Senador Risa Hontiveros, dapat lang masuspende ang alkalde dahil sinubukan niyang tigilan ang investigasyon sa Pogo Raid. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Isinailalim sa preventive suspension ng walang bayad ng Office of the Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kasama ang kanyang Business Permit and Licensing Office Head na si Edwin Ocampo at Municipal Legal Officer na si Aiden Sigua. Nagugat ang suspensyon nila sa isinampang kasong administratibo ng DILG laban sa tatlo sa dalawang dati at kasalukuyang Vice Mayor ng Bamban at sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Dahil yan sa maanumalyang operasyon ng Pogo sa kanilang bayan. Sa siyam na pahinang desisyon ng Ombudsman, sinabi nitong posibleng maimpluwensya ng respondent sa mga testigo at ebidensya sa kaso. Dahil lumalabas sa reklamo ng DILG na malaki ang kaugnayan ng mga opisyal sa operasyon ng Pogo sa lugar nila. March 13 ang salakayin ng mga otoridad ang kumpanyang Zunyuan Technology sa loob ng compound ng Baofu Land Development Incorporated kung saan isa sa mga may-ari si Mayor Alice. Sa akin nga kung tutuusin, mas magandang termination na talaga, no, hindi suspension. Kasi po talagang ang ebidensya po talaga ay hindi po talaga nagsisinungaling, no. Talaga pong kitang-kita po sa mga ebidensya na kasangkot po talaga itong si Alice Guo diyan sa katiwalian diyan, lalo na sa Pogo, no. Bago ito, ni-raid na rin noong March 2023 ang kaparehong compound ng salakayin nila ang naunang Pogo sa loob na Hongsheng Technology Incorporated. Sabi ng DILG, si Mayor Alice din mismo ang nag-apply sa letter of no objection sa munisipyo para sa Hongsheng noong hindi pa siya mayor. Diba? Ibig sabihin lang, no, talagang binabakeran po niya ang Pogo, no. Talaga pong siya po yung nagbablock po talaga, di ba? Talaga pong dinidepensahan niya yung Pogo para hindi mapasaray ang Pogo na yan, no, si Alice Guo. Kaya dapat po talaga, no, para sa akin nga ay ma-terminate po talaga siya, hindi lang suspension, no, kasi po talaga pong nagsisinungaling po to si Alice Guo. Dito na nadawit ang pangalan ng Business Permit and Licensing Office Head na si Ocampo dahil siya ang nag-asikaso sa mga permit kahit kulang-kulang ang mga dokumento ng mga Pogo. Sipin nyo, no, di ba? Kulang-kulang ang dokumento pero inasikaso. Kumbaga talaga pong tinrabaho po nila, no, para po mabigyan ng permit ang Pogo na yan, no. Talaga pong hindi po talaga sila mananalo dito kasi may mga ebidensya po talaga, no. Kaya talagang sabit po talaga sila lahat dito, lahat walang involved dito. Naging pabayarin daw ang legal officer na si Sigua dahil hindi niya raw inimbestigahan ang anomalya sa business permit ng mga Pogo kahit malinaw na may kulang sa requirements. Ayon sa Ombudsman, preventive measure lang ang ibinigay nila sa tatlo. Pero posible silang masibak kung mapatutunayang totoo ang mga aligasyon. Iginagalang naman daw ni Bamban Mayor Alice Guo ang desisyon ng Ombudsman pero ilalaban daw niya ang kanyang kaso. Sa isang pahayag, naninindigan ng alkalde na wala siyang kasalanan pero tila nahatulan na raw siya bago pa man marinig ang kanyang panig. Paglabagaan niya ito sa kanyang karapatan bilang isang tao at bilang isang alkaldeng binoto ng mga Pilipino. Kaso nga lang, di ba, sobrang laki ng ebidensya at dami ng ebidensya na talagang sangkot siya talaga dito. At lalo-lalo na rin po sa kanyang nationality, kung Pilipino nga ba itong si Alice Guo. Malaking ebidensya po na hindi po talaga, na nagsisinungaling po talaga siya. Kaya po talagang kahit ano pong gawin niya, no, kahit na yung ginagawa niya po sa interview niya, no, nagdrama talaga siya, no, para makuha niya yung puso ng mga Pilipino. Hindi na po ubra kasi ngayon yun Kaya talaga pong makakasuhan po talaga siya dito, itong si Alice Guo. Ito sa kanyang karapatan bilang isang tao at bilang isang alkaldeng binoto ng mga Pilipino. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros na siyang nangunguna sa pagdinig sa Senado, noon pa nga dapat sinuspinde si Mayor Guo. May impormasyon daw ang senadora na tinangka umano ni Guo na pigilan ang investigasyon noong nirin ng Pogo Hub sa Bamban. Diba? Isipin yun, diba?
pinigilan niya, 'di ba, ang investigasyon sa Pogo. Ibig sabihin kasi nga siya nga kasi yung ano diyan head diyan 'di ba, sa Pogo. Si Alice Guo, may ebidensya talaga 'yan, hindi lang hearsay. 'Yun kasi ang matindi diyan Kumbaga, kung siguro kung laway-laway lang 'yan, makakalusot pa si Alice Guo dito, pero hindi Talagang may mga ebidensya talaga. Lalong-lalo tong si Senator Risa Hontiveros kasi nakatutok talaga siya dito 'Di ba? Saka si Mayor Gatchalian dito. Kaya talagang swak sa banga. Itong si Alice Guo dito at yung iba pang mga kasangkot dito. Dagdag pa ni Hontiveros, walang dudang konektado sa Pogo ang alkalde. Tama. Dokumentado raw ito kahit pa ilang beses siyang magsinungaling at kahit pa ilang beses niyang sabihin hindi niya maalala. 'Di ba? Dokumentado, ibig sabihin talaga may proof o may ebidensya talaga, physical evidence, 'di ba? Dokumentado 'di ba? Kaya wala po talagang lusot dito si Alice Guo talaga. Kaya lahat po talaga ng baho niya dito lalabas, no? Kasi talagang tinutukan po talaga siya Lagi po siyang may hearing 'di ba? Talagang ginisa siya ng ginisa itong si Alice Guo. Tapos ang dami niyang inconsistency sa kanyang mga statement po, 'di ba? Puro lang hindi niya alam, hindi niya na maalala, 'di ba? Puro siya ganoon. Dadalhin pa raw niya yung tao dun sa mismong hearing, ganun, 'di ba? Hindi dapat yung mga mabababaw na tanong dapat alam niya na 'yon, 'di ba? Kaso hindi. Puro yung amnesia girl talaga yung niya, yung sagot niya 'di ba? Ilang beses siyang magsinungaling at kahit pa ilang beses niyang sabihin hindi niya maalala. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Grabe. Handa nga po ang kampo ni Mayor Alice Guo na palagaan ang preventive suspension na ipinataw sa alkalde. At kaugnay niyan, makakausap natin ang kanyang legal counsel na si Attorney Stephen David. Magandang umaga po, Attorney David. Ay, magandang umaga, Ruth. Long time no see. Oo nga po. Sir, tanungin ko lang po kayo kasi narinig na namin, nakita namin yung pahayag ni Mayor kahapon. Kailan niyo po siya huling nakausap at baka may iba pa po siyang sinabi tungkol dito sa pagpapataw ng preventive suspension? Actually, nakakausap naman kami every now and then, although sa sa phone. So, hindi kasi yung preventive suspension, sasagutin namin yan Kasi sa paniniwala namin, may karapatan din naman siya na malaman ng Office of the Ombudsman. Yung kanyang side, napakaganda kasi ng side namin. Sana kung makita ng Ombudsman yon naniniwala naman ako sa sense of fairness ni Ombudsman na makita niya yung side namin at mailip yung mga suspension nila. Ayun nga may yung side nyo, kaso nga lang meron ng concrete evidence, diba? Dokumentado ang ebidensya. Kaya ano pang mailalaban nyo dyan kasi dokumentado diba? Kaya talagang gawan nyo ng lahat ng paraan na talaga yan, diba? Kung kayo ay paniniwalaan pa ba unang-una ng taong bayan. At syempre, ewan natin kung paniwalaan pa kayo ng ombudsman sa sa mga document na na ipresenta na sa kanila yung mga ebidensya. Kasi talagang ipit na ipit o talagang sapul na sapul po dito si Alice Guo talaga, kaya yun nga, kaya nga sila na preventive suspension na agad-agad talaga dito. Pero may binanggit po kasi si Senator Risa Hontiveros na nagkaroon na daw po ng effort si Mayor para pigilan itong investigasyon Alam mo, ang allegations, hindi ebidensya yan, ilang araw na ba kami nag-hearing sa Senate? Ilang oras na? Hindi nila i-presenta yan, di ba? At saka, yung mga allegations, madali namang sabihin yan Pero kailangan i-prove mo. Kasi ang allegation, kahit sino pwede gumawa ng allegations. Kaya lang, kailangan i-prove mo yun. They have all the opportunity. Nasa kanila yung oras, tsaka yung time, yung powered over the Senate investigation, di ba? Di tawagin nila sino yung sino yung impluwensyahan, di ba? Kasi ako, wala akong alam na ganun. Yung isa pa po, ito hong preventive suspension ng Ombudsman ay base sa rekomendasyon ng DILG dun sa mga reklamo laban kay Mayor Guo. Pero sinasabi kasi ng DILG, kahit ito po ay nabanggit na noon sa hearing, meron pa daw po atang financial interest o share si Mayor Guo doon sa Baofu Land. Kasi ayan yung kung nasaan yung Pogo na ni-raid. Anong masasabi nyo dyan? Alam mo, unang-una, ang Pogo, hindi naman bawal yan. Ang Pogo, merong PAGCOR license. Licensee yung dalawang Pogo dyan, yung PAGCOR. In fact, meron silang 24-hour monitoring platform dyan para sa audit platform nila. Meron silang monitoring personnel dyan
para ma-supervise yung legal operation ng PAGCOR. Ayun nga kasi nga pinapront nga kasi ng Pogo yung ano na yan, 'di ba? Kaso meron po talaga internal na talagang ano yan, na talagang illegal na ginagawa yung Pogo. Nakakapagtaka rin nga po talaga na talaga pong naaprubahan yung Pogo, lalong-lalo diyan sa Tarlac. Syempre, hindi na rin tayo magtatanong pa ng malalim diyan kasi nga mayor nga kasi diyan si Alice Guo. Kaya talagang naaprubahan yung Pogo diyan sa Tarlac talaga. Diyan talaga yung malaking Pogo sa Tarlac. 'Di ba? Kaya yun yung malaking question diyan eh. 'Di ba? Sa bukod kay Alice Guo, doon po sa iba pa na ahensya no kung bakit talaga na ano yan na bigyan ng talaga ng permit yan, ng permiso para mag-operate yung Pogo na yan diyan. Ngayon, as to the fact na yung lote, isa lang yung tatlong floors lang yung Pogo na yan, doon sa napakalaking compound na yan, hindi ko alam kung ilang, sabi nila kasi nasa 40 hanggang 30 hanggang 40 structures yan. Tatlong floors lang yun eh. So, paano mo ngayon sasabihin na illegal yung ginagawa ng Baofu? Kahit na ganon, si Mayor naman, wala na siyang connection sa Baofu before pa ng kanyang pag-assume as Mayor, nag-divest na siya doon. Talaga ba? Pero yung Baofu... So, lesser lang ha, Ruth ha? Yes, opo. Yung Baofu, lesser lang siya ng mga structures doon. Yung mga structures doon, wala pang 2% o 5% yung Pogo allocation doon. Ang dami nga nakakitang mga sasakyan nga doon sa loob ng Pogo na yan, di ba, na nakapangalan kay Alice Guo. Tapos sasabihin nyo, wala na siya, hindi na siya ano doon, hindi na siya involved doon sa... Ay nako talaga, no. Siyempre nga naman, no, attorney to ni Alice Guo. Kaya, siyempre, trabaho niya yun eh, dedepensahan niya talaga si Alice Guo. Kahit pa sabihin mo Pogo yun, illegal naman yan eh, meron namang approval ng PAGCOR at license ng PAGCOR yan. So ano wala ko nakikita ang problema dun eh. Yung sinasabi po kasi wala na po kasi daw license to operate itong Sonyun o yung Holsheng nung nabigyan po ng business permit from the Office of the Mayor. Meron. Oo. Meron provision na. Kaya nga sabi ko nga, mabigyan lang kami ng opportunity sana na ombudsman na makita yung side namin. I'm sure napaka-fair naman ni Ombudsman para hindi niya naman mapansin yun, makita yun. Kaya i-emphasize namin yan. Oo. Kasi yung inconsistency kasi dyan, syempre, di ba? Kaya hindi talaga kayo paniniwalaan ng Ombudsman. Unang-una kasi, nagkaroon nga ng lisensya yan o naka-permit to operate yung ano na yan, Pogo na yan dyan, yung kumpanya na yan dyan sa Tarlac. Syempre nga, ang nagbigay nga ng license dyan o nag-approve dyan, si Mayor. Syempre, di ba, talagang hindi na kayo paniniwalaan talaga basta-basta ng Ombudsman. Kasi nga, si mismong Mayor ang nagbigay ng permit. Di ba? Siya ang Mayor eh. Ganun po yun. Kaya talagang mahihirapan kayo talaga na paniwalaan kayo ng Ombudsman. Kasi yung palang may inconsistency na doon eh. Syempre, papabor yun kay Mayor. Di ba? Isipin nyo yun eh. Kasi nga, siya yung Mayor noon, siya yung nagbigay ng permit. Diba? So iisipin ng Ombudsman talaga na hindi pwede. Hindi kami pwedeng maniwala sa inyo anong ebidensya nyo na ganito ganyan. Kasi nga si Mayor ay si Mayor nung time na yon. Siya yung nagbigay ng permit dun sa Pogo na yon. Kaya hindi kayo basta paniniwalaan talaga ng Ombudsman dyan. Hindi niya naman mapansin yun, makita yun. Kaya i-emphasize namin yan. Oo. Kumbaga kaya nyo pong sagutin itong mga aligasyon at patunayan po na yung sinasabi nga ni Mayor dun sa statement na wala po siyang kasalanan. Oo naman. Kasi nililink siya sa mga Pogo. Ano bang connection niya sa Pogo? Wala nga siya, hindi nga siya nakita doon, wala nga siyang... Anong connection sa Pogo? Ang daming ebidensya, di ba? Siya nga yung head ng Pogo. May mga sasakyan pa siya nakita doon, di ba? Siya yung nagbigay ng permit, di ba? Siya yung mayor doon, di ba? Tapos yung sinabi kanina na siya yung nagbablock, di ba? Siya yung nagpipigil sa investigasyon doon sa Pogo. Di ba noon? Lalo nung hindi pa nga daw siya mayor din noon, saka lalo lang naging mayor siya. Siya yung nag-back up talaga sa Pogo. So ano yung sinasabi nitong ni attorney dito, no? Talagang grabe yung inconsistency talaga sa mga sinasabi talaga nila. Yung connection niya sa Pogo. Wala nga siya, hindi nga siya nakita doon, wala nga siyang pangalan doon. Wala. Hindi ko maintindihan. Tapos ina-expect siya na ma-curb niya yung mga illegalities doon, kung meron man, mga human trafficking, kung ano man yan, assuming meron. Hindi niya authority yun hindi niya jurisdiction yun. PAGCOR ang nandoon para mag-supervise niyan. Kung merong trigger, may magsabi sa kanya na may
illegal activities doon, then that's the time magpapaimbestiga siya. Attorney, isa pa po, may sinabi rin itong Presidential Anti-Organized Crime Commission na sasampahan daw may planong sampahan ng tax evasion case si Mayor Go. Pati po itong Office of the Solicitor General ay pinag-aaralan din yung ilang dokumento sa posible ring iba pang reklamo. Ano pong reaksyon nyo dyan sa mga kaliwat ka ng investigasyon, Daming Attorney? kaso. Alam mo, yung tax evasion, kailangan na din mapasagutin ka dyan, di ba? Magkakaroon ka pa ng assessment dyan, meron ka bang ginawang illegal dyan. Ang trabaho kasi ng government is to collect taxes, hindi para mag-file na. Yung pagpa-file ng mga criminal cases, last resort na yan. Kung hindi ka magbabayad ng tamang buwis. Una-una, magkano ba dapat niyang bayaran? I-assess muna siya. Paano kung bayaran niya yun? Paano papapile ng tax evasion yun? Hindi nga evasion wala nga evasion Kaya nga meron tayong due process dyan. Merong letter of authority, may itong notice of discrepancy. Marami pang proseso yan. Hindi ka basta-basta nagpapile ng tax evasion case sa isang taxpayer. Otherwise, walang matitirang negosyante kundi lahat sila may kaso dahil lahat yan merong assessment notice ka muna bago ka. Yung pinapailan lang nila ng tax evasion, yung matitigas ang ulo na ayaw magbayad pagkatapos mong in-assess, binigyan ng formal demand to pay, doon ka palang magpapile ng case. Well, lumalayo na tayo sa usapan. Yung tax evasion na yan, ay madali lang solusyonan niya ni Alice Guo. May pera siya, mayaman siya, di ba? Pero yung kaso talaga niya sa Pogo talaga, yun talaga ang dapat niyang kaharapin. At yun na nga, nabigyan na nga siya ng suspension, no? Marami sila dito. At talagang swak siya sa banga. Kasi maraming ebidensya, no, na talagang binabakiran talaga niya yung Pogo. At talaga namang involved talaga siya dyan. Marami pong ebidensya, dokumentado. Diba sabi nga ni Senator Risa Hontiveros at si Sen Gatchalian din talaga ay hindi tumitigil talaga sa pag-iimbestiga po dito kay Alice Guo. Ayun lang po, no, sana nagustuhan niyo po ang ating reaction video dito po sa topic po na pagbibigay ng preventive suspension sa kampo nila Alice Guo. Mag-iingat po kayo lahat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ito reaction video. God bless and peace out. Bye.